Magandang lugar yan. Dahil kahit nasa magandang lugar ka, kung ang iyong utak pa rin at ang iyong damdamin ay in turmoil, you don't call it rest. Nagbago ka lang ng lugar, pero ang sa totoo lang, hindi ka pa rin tunay na nakapagpahinga. Amen? And before we will start, we would like to acknowledge ang presence ni Kuya si Ate Gay nasa banyo. Si Kuya Bongbong at si Ate Gay, kapatid po ng ating kapatid ni Sister Susan. They arrived last night. Okay, and we welcome natin sila sa ating spiritual family. They will be staying here for isang buwan daw yata sila dito. Okay, may mga ayusin at sabi ko nga, it's sa kabilang parte tayo ay nalulungkot dahil sila bilang magkakapatid, hindi sila nagkaroon ng opportunity na nakasama yung kapatid nila. Tayo rin, nalulungkot din tayo dahil sa hinabang panahon na naging kasama natin. Pero nangangahulugan talaga ng buhay ng tao na sa kamay ng Diyos. Amen. Amen. Kasi ang Lord ang nagtakda. Okay. So, gayon pa man, ako naniniwala at nananampalataya na may gagawin ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen. Sino hong naniniwala dito mahinanda ang Lord para sa Kanya ngayong araw na ito? Lahat tayo, God has prepared something marvelous for each and every one of us. Okay, sige, basahin po natin yung ating text. At, sige, medyo mahaba yung mga hindi nakapagbasa ng Biblia, medyo mahaba-haba yung ating text ngayong araw na ito. Sa 2 Kings, chapter 6. Okay, yung mga may Bible, hindi mahirap hanapin yan. Katabi lang yan ng 1 Kings. Okay, magkadikit lang ho yan sila. Okay, sige, 2 Kings, chapter 6. Okay, I will start from verse 8. Okay. Ang sabi dito, minsan binalak ni Haring Aram ng Syria na digmain ang Israel. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan at inilahad ang kanyang balak. Tinuro niya kung saan-saan sila sasalakay. Ngunit ipinabatid ito ni Eliseo kay Haring Joram. Kay Haring Joram po, hari ng Israel. Okay? Sinabi niya, pabantayan ninyong mabuti ang ganitong lugar pagkat sasalakay roon ang mga taga-Syria. At pinabantayan nga ni Haring Joram ang mga lugar na sinabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsasalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sabihin sa kanya'y pinadadalhan ng mga kawal. Verse 11, dahil dito, labis na nagulo ang isip ng hari ng Syria. Kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, magsabi kayo ng totoo. Sino sa inyo ang nakikipagsabwatan sa hari ng Israel? Kumbaga, sino sa inyo ang nagmamarites sa hari ng Israel? Kung ano plano natin dito. Okay. Verse 12, isa sa mga naroon ang sumagot, wala pong mahal na hari. Si Eliseo kung propeta sa Israel ang nagsasabi sa kanilang hari kung ano ang inyong binabalak. Sinabi niya, kung gayon, hanapin ninyo siya at bihagin. May nagsabi sa kanyang si Eliseo ay nasa Dotan. Kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sasalakay, nasakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi nang dumating sila roon at kinugkog nila ang lungsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya maraming kawal ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, Maestro, paano na tayo ngayon? Sinabi ni Eliseo, huwag kang matakot sapagkat mas marami tayo kaysa sa kanila. At siya'y nanalangin, Yahweh, ibukas mo ang kanyang paningin. Dininig ni Yahweh ang kanyang dalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid sa kanila. Nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo, Yahweh, isinasamo kong bulagin mo sila
at nabulag nga ang mga taga-Syria. Sinabi niya sa mga ito, hindi rito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at ituturo ko sa inyo. At dinala niya sila sa Samaria. Pagdating doon ay nanalangin si Eliseo, Yahweh, panauliin mo uli ang kanilang paningin. Pinanauli nga ni Yahweh ang kanilang paningin. At ang mga taga-Syria ay nagulat sila nang makitang sila'y nasa Samaria. Nang makita sila ni Haring Joram, tinanong niya kay Eliseo, papatayin ko ba sila? Sumagot siya, wag, mahal na hari. Maaari mo bang patayin ang lahat ng nabihag mo sa digmaan? Ngunit wag ang mga ito. Sa halip, pakanin mo sila at pabalikin sa kanilang hari. Nagpahanda ng pagkain si Haring Joram at pinakain ang mga taga-Syria bago pinauwi sa kanilang Panginoon. Mula noon, hindi na sila sinalakay ng mga ito. Sabihin mo sa katabi mo, buksan sana ni Lord ang paningin mo. Sige. Sabihin mo sa katabi mo, buksan ni Lord ang paningin mo. Amen. Okay. Sige. Sige. Before we will, bago natin aralin to, I would like to invite everyone, can we all close our eyes and bow our heads? Tayo po'y panandali ang manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kamay lang ng langit at lupa, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu. Sa umagang ito, Panginoon, itinatalaga namin sa iyo mapagpalang kamay, pag-aaral ng iyong salita. Kumilos kayo, ang iyong banal na Santong Espiritu, Lord God, buksan ang aming kaunawaan, ang aming kaisipan, ang mga spiritual na mata. Makita namin ang layunin ng iyong mensahe sa aming mga buhay sa umagang ito. Lord, maging sa iyong balingkod, itago sa likod ng krus, hindi ang aking kailangan makita, bagkus ang iyong kaluwalhatian sa kalagitnaan ito. And Lord, lakipan niyo ng himala, pagpapala ang iyong salita ngayong umagang ito at uuwi kami, O Lord God, na puno ng kapayapaan, kagalakan at lalo tigit nabuksan ang aming mga kaunawaan, nabuksan ang aming mga spiritual na mata sa realidad ng mga bagay sa langit. Salamat po sa inyo ng banal at pamarin ko aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, now, once again, sige, kalahati lang tayo dito. Yung ibang mga kapatiran nasa bakasyon. Okay, but we would like to welcome si Ate Gay at si Kuya Bongbong. Okay, ganito. Sa labas, mainit. Tama? Mainit. Nabuloso. Pero mainit. Kahapon mas mainit. Di ko kayo mainit. Tama? Kaya ligero ang ating suot. Yung mga jacket nyo, anong ginawa nyo? Tinapon nyo? Yung mga pumino nyo, yung mga pelpa ninyo ng lana, tinapon nyo. Mainit eh. Ha? Anong ginawa niyo sa makakapal yung jacket? Itinapon na. Sino nagtapon dito ng jacket na? Ha? Ikaw, Sister Cornetto, tinapon mo na yung jacket mong makapal. Mainit eh. Ha? Oh, ewan ko, Sister Mercy, yung pelpa niyang lana siguro tinapon na niya. Mainit eh. Na, tingnan niyo ha, kasi ganito yan. Ngayon mainit. Obviously. Yung mga panlamig natin na damit, tinabi natin. Kayo lahat nagsabi, hindi ko tinapon, tinabi ko. Tanong ko, bakit mo tinabi? Ha? Bakit mo tinabi? Hindi mo naman magagamit. Kasi sobrang init. Ano daw? Kaya nga sabi ko sana tinapon mo, hindi mo naman magagamit dahil mainit. Ha? Ano daw? Kasi parating ang taglamig. Tapos pag dumating ang taglamig, may magagamit ka. Yun ang tunay na dahilan. Itinabi mong yung winter clothes because you know that sooner or later, parating ang winter. Guarda. Sa Pilipinas, ano ngayon? August 2. 28 days na lang. Maririnig mo na. Kasi bear na sa Pilipinas.
Tama? Maririnig mo ng bear sa Pilipinas. Maglalagay na uli ng palamuti. Kaya natin tinatabi yung ating winter clothes because we know winter is around the corner. Maya-maya lang, kaya ganito, nakikita ba natin ang winter? Hindi. Nararamdaman natin ang winter. At alam natin, parating ang winter kapag yung mga luntiang berdeng dahon na yan, maglalaglagan na yan. Mahuhulog na lahat ng dahon at medyo lalamig na ang simoy ng hangin. Ramdam mo na. Nasasakit na ulit tuhod mo. Andar na ulit si rayuma. Amen. Na alam mo na napapasok na ang taglamig. Kaya ilalabas mo na uli ang iyong winter clothes. Now, sa buhay natin sa pananampalataya, sige, ibalik ko kayo saglit sa ating binasa. Yung binasa natin, tapos na si Elias. Okay, Englishin natin. Ang naunang propeta, Elijah. Ang binasa natin ngayon, Elisha. Okay, para hindi kayo malito, una ang J bago ang S. Tama? So nauna talaga si J, Elijah, bago si Elisha. Okay? Para hindi kayo ma-confuse. Ganyan ang simple dyan na truko. Tapos, ganito. Alam natin na sa Bible, before Elisha assumed office, di ba tinanong siya ni Elijah, anong gusto mo? Ang sagot ni Elisha kay Elijah, I want the double portion of your anointing. Ang sabi ni Elijah, kung makita mo akong kukunin ng Diyos papunta sa langit, makukuha mo ang inahangad mo. Nakita nga niya, kaya kinuha niya yung balabal ni Elijah. At alam natin, lahat ng himalang ginawa ni Elijah, double pagdating kay Elijah. At eto na yung point ngayon na kung saan ang hari ng Syria, every time, sinasummarize ko lang, na every time na sasalakay ang Syria, kasi nag-aaway ang Syria at saka ang Israel. Hanggang ngayon nag-aaway sila. Alam niyo ba yun? Hanggang ngayon nag-aaway sila. Hanggang ngayon nag-aaway sila. So, mula noon hanggang ngayon nag-aaway sila. So, every time na mag-a-attempt ang Syria na sasalakay sa Israel, kaya kanina binasa natin ang sabi ng hari ng Syria, bakit nakakapaghanda ang Israel? Meron bang nagchuchuchu sa inyo? Meron bang nagmamarites sa inyo? Meron bang nagpapasa ng impormasyon sa inyo sa Israel kung kailan tayo sasalakay, saan tayo sasalakay? Bakit nalalaman ng kaaway? No? So, ang ginawa ng hari ng Syria ngayon, sabi ng isang tauhan ng hari ng Syria, although hindi pinangalanan yung taong yun, sabi niya, Boss, meron po kasing propeta sa Israel na tuwing sasalakay tayo, nagre-reveal yung Diyos nila sa propeta. At yung propeta nagsasabi sa hari kay Haring Joram kung saan tayo sasalakay. Kaya nauunahan nila tayo, nababantayan nila tayo kung saan tayo sasalakay. Kaya ang sabi ng hari ng Syria, ganun ba? So nag-organize ngayon ang hari, ang Syrian army, hanapin yung propetang yan, Eliseo, arestuhin. Tingnan nyo, isang tao ang aarestuhin, kadaming kawal ang pinapunta. Now, tapos gabi sila pumunta. Obviously, kinaumagahan, gumising yung katulong. Iatas ko pa ng content story ha. Etong katulong na to walang pangalan. But if you read your Bible, ang unang naging katulong, kilala si Gehazi? Wala na si Gehazi. Bakit? Nagkaketong Hindi nyo alam yung kwento ni Gehazi. Money. Di ba? Magbibigay ng pabuya sa propeta. Hindi tinanggap ng propeta. Hinabol ni Gehazi. Sabi niya doon, Boss, akin na lang yan. Akin na lang yung maleta mo, huwag mo nang iuwi. Maleta. Akin na lang yung maleta mo. Kinuha ni Gehazi. Ang akala ni Gehazi, hindi alam ng propeta. Ang matindi, ang akala ni Gehazi, hindi alam ng Diyos. Bilang punishment, nagkaroon siya ng ito.
So wala na siya ngayon, ibang servant, pero walang pangalan. Nung magising, kasi gabi sumalakay ang Syrian army, nung magising ngayon ang servant, nagulat siya. Nakapalibot ang daming sundalo. Isa lang ang aarestuhin, yung boss niya. Alam niyo, sa totoo lang, sa buhay natin, mahirap nga naman talaga, no? Pag napapaligiran ka ng mga bayarin, napapaligiran ka ng mga legal na usapin, hindi pa natatapos ang settlement ng titulo ng lupa, hindi pa natatapos yung titulo ng yung separate, yung tawag doon, yung titulo na kinatitirikan ng bahay mo, naka-mother title pa. Hindi pa nasusurvey. Lima kayong kapatid, magkakapatid, hahati-hatiin pa yun. Ang hirap, alam niyo sa totoo lang, kung minsan, we are hard-pressed towards the wall when we are encircled by those instances in life. Sa mga anak natin, salamat sa Lord, tapos ng eskwela, pero may mga time din na maging sila hindi sila exempted eh. Aminin niyo mga anak, napapaligiran din kayo ng mga exam, ng mga compete. Tama? Umuo sila, totoo. Tayo naman mga magulang, napapaligiran tayo ng expenses. Boleta, financial na responsibility. Sabi ko nga wala namang problema pagdating sa financial responsibility dahil salamat sa Lord, nagpo-provide naman ng Lord. Tama? Walang anak ng Diyos na pinagkukulang, ha? Hawakan mo! Amen! Hindi tayo magkukulang. Walang anak ng Diyos na pinagkukulang. Amen! So, glory to God. Kaya sabi ko nga, pag financial ang problema, malalampasan yan. Kahit napalimutan ko pa ng napakaraming bills. Oh. Pero ang problema ganito. Kung minsan hindi natin maiwasan, napapalimutan tayo ng mga tao, ayaw natin. Ha? Ang hirap. Mga tao, we are surrounded by people na barasalala mo, ang hirap. Ang hirap pakitungo. Kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho, ay walang oras kang magtatrabaho. Lunes hanggang Sabado, ganong tiisan yun. 8, 16, 24, 32, 40. Tapos may 4 na oras, 44 hours a week. 4 weeks a month. And then, ganito, Christian Lord, dalawa lang ito, Lord. Kung hindi mo ako alisin sa trabaho, alisin mo na siya sa trabaho, Lord. Tayo mga Christians, our tendencies when we are encircled by this, na mga bagay na ayaw natin, lagi ang ating prayer ganito, Lord, palayain mo na ako sa mga financial kong problema. Lord, alisin mo na lahat ng mga problema ito. Lord, tapusin na itong mga diskursong ito patungkol sa lupa-lupa na yan, sa mana-mana na yan. Lord, pati yung trabaho, Lord, bigyan mo na ako ng bagong trabaho. Tapos, magtataka ka. Ilang buwan ka na nagpipray. Habaan natin, ilang taong ka na nagpipray. Lord, hanggang ngayon nandyan pa. Hindi pa natatapos. Kung tatanungin kita, paano kung ang gusto ng Lord, don't get me wrong, God has the capacity to change circumstances in our lives. Kaya kang pagalingin ng Diyos, kaya i-provide ng Lord ang lahat ng pangangailangan mo, kaya ayusin ng Lord. Paano kung ang intensyon ng Lord, hindi para alisin yung taong bara sa lalamunan mo, ang intensyon ng Lord, sabihin mo sa katabi mo, para ayusin ka. Amen? Kasi kung minsan yun ang nagiging problema at yun ang hindi natin nakikita. Ang lagi nating sinasabi, Lord, alisin mo na to sa harapan ko. Lord, tapusin na yan. Lord, maging maayos na. Ang intention pala ng Lord, hindi para ayusin ang sitwasyon na kinakaharap mo. Ang gusto pala ng Lord, ayusin ka. Hello?
sabi ko, may mga time we pray, Lord, without question, the Lord has the capacity. Glory to God. Iba natin mga kapatiran dito, they experience instant healing. Salamat sa Lord. Si Adele, tapos na yung kanyang surgery. Si Nina, successful na rin ang kanyang surgery. Glory to God. So God has the capacity. Ginagamit ang mga doktor, ang medical team, para tayo pagalingin. Walang question, may kakayanan ang Diyos. Pero may mga pagkakataon na ang gusto ng Diyos, hindi para napapaligiran ka ng mga bagay na ito, hindi para kailog mo, kundi may gustong ipakita ang Diyos sa iyo. Dahil may gustong ayusin ang Diyos sa iyo. At dito ko insert yung title natin. Seeing the unseen reality. Kasi kung minsan, may mga hindi tayo talaga nakikita. Ay, hindi mo maniwala. Ganito. Bakit pag problema ng iba, ang galing-galing mo? Sige nga. Ha? Hindi ka naman tinatanong. Hindi ka rin hinihingan ng advice. Pero ang galing-galing mo, alam mo, ganito gawin mo dyan. Alam mo, pag ganyan ang problema, sandali lang yan. Ito. I mean, hindi ko kayo kinukutya, hindi ko rin kayo sinusumbatan. Realidad yan ang buhay. Bakit pag problema ng iba, ang galing mo? Bakit pag problema natin, kasama ko, bakit hirap tayo? Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Kasi pag hindi ka kasama sa problema, ang dami mong anggulong nakikita na hindi nakikita yung namong problema. Nakuha niyo sinasabi ko? Because you are out of the equation, lahat dyan ng operation nakikita mo. Lahat dyan ng mga anggulo, lahat dyan ng mga corners, lahat dyan ng mga possibilities, lahat ng mga what-ifs, nakikita mo. Pero pag ikaw ang tingnan nyo ha, mga nanay, lahat tayo, sino walang labatritsi sa bahay, taas ang kamay? Lahat tayo may washing machine, tama? Huwag nyo gawin ha. Kung papasok ka sa loob ng labatritsi, alam mo nagsisentrifuga siya, pero hindi mo nakikita nagsisentrifuga siya, tama? Kasi nasa loob ka eh. Pero huwag niyo gawin ha, may hihilo kayo. Pero pag nasa labas ka, pag nagsentrifuga ang labatritsi, nakikita mo umikot. Pag natapos ang labatritsi, nilabas mo yung mga nilabahan mo, ay basa pa. Kailangan pa uling spin, ano tawag doon sa English? Dry spin. Kailangan pa uling dry spin. Kita mo dahil nasa labas ka. Pero pag nasa loob ka, pag ikaw yung namong problema, dahil emotionally bothered ka, tapos ang perspective mo magulo, ang dami mong hindi nakikita na nakikita ng dalawang klaseng tao. Nakita ni Marites at nakita ni Marisol na nasa tabi mo. Now, dito sa ating story, teka sandali. Nag-hahallucinate ba yung servant kung sinabi niya, Boss, papaligiran na tayo? Nagkakatang isip ba siya? Hindi. Hindi. Meron naman talaga eh. Tama? Meron talaga. Sinabi ng Bible, and they were surrounded by an army. Kaya nung nagising ang servant, nakita niya. Bumalik siya sa propeta. Boss, basahin ko nga. Ano? Sinabi niya? Anong gagawin natin ngayon? Anong ba? Sabi. Huwag kang maandi. Sinabi. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang maraming kawal, mga kabayong karwahe, nakapaligid sa lungsod at sabi niya, Maestro, paano na tayo ngayon? In other version, nagsabi, anong gagawin natin ngayon? Now, kung tayo bilang normal na tao, I'm not saying that he is hallucinating dahil nakita naman niya talaga. Yun ang realidad doon.
sagot ni Eliseo? Bago tayo dumating sa sagot ni Eliseo. Ano ba ang pinapahiwatig ng katulong? Natakot siya, tama? Paki-English, Brother Maggie. Ayan. Basa! 1, 2, 3! Basa lahat! 1, 2, 3! Hindi humaiwasan pag napapaligiran ka ng maraming pagsubok, ang una mong tinatanong sa sarili mo, what am I? Yan. Una, it entails fear. Natakot siya eh. Madami eh. Tama? Now, alam ko lahat tayo may cellphone. Nung pinili mo ang cellphone mo, di ba magdamag mong kinalikot kaya hindi ka nakatulog. Tapos, ang masama ganito, bumili ka ng cellphone, binigay sa'yo naka-box. Binuksan mo yung box, kinuha mo yung charger, kinuha mo yung cellphone. Hindi na kasama auriculari ngayon, nagtitipid sila eh. Kinuha mo yung cellphone, kinuha mo yung charger, binuhay mo yung cellphone. Tapos nag-experiment ka magdamag kaya hindi ka nakatulog. Kaya pagpasok mo sa trabaho mo, inaantok ka. Paano ba buksan ito? Paano? Hindi mo ba naintindihan na sa loob ng box? May instruction manual. Kaya nga sinama ng producer ng cellphone ang instruction manual para malaman mo kung paano gagamitin. Nung kinuha si cellphone, binuksan, binuhay. Di ba nakalagay doon? Default setting. Tama? Factory setting yun eh. Volume, tone ringer, ano pa, yung sponda, wallpaper, lahat yun. Kaya yung cellphone, nakabibili mo, naka-default setting yan. Pronto? Kaya tayo, lahat ng tao, Kristiyano, hindi. Ang nature ng lahat ng tao, meron tayong tinatawag na default setting. Nangyari ang default setting nung nagkasala si Adan at si Eva. Alam niyo kung anong default setting sa tao? F-E-A-R. Na dati wala yan. Kaya Kristiyano, hindi. Pastor kasama, may default setting yan sa loob na F-E-A-R. Qualsiasi sitwasyon, anuman ang sitwasyon na kakaharapin natin, lumalabas, malaki ang pananampalataya ko. Oh, really? Tingnan nyo, ito, Diba, ang galing-galing mo? Sister, huwag ka mag-alala. Sister, huwag ka matakot. Diba? Minsan sinabi mo yan eh. Tama ba na? Sister, huwag ka matakot. Pero pag siya ang nasa ganong sitwasyon, takot rin yun. Yes, takot rin yun. Kasi normal yan, may default setting tayo lahat bilang tao. Ang servant, ang sabi, oh my master, what are we to do? Takot siya. Lumabas yung default setting niya. Sabi ko nga eh, etong servant na to, kasi hindi niya kilala talaga si Eliseo eh. He doesn't know his master, truly. Kasi kung kilala niya, hindi siya nagsasabi niya. Hello? Nandiyan ba kaya? Nangangahulugan na itong servant na to, bago lang siyang trabahador ng propeta. Kasi kung matagal na, sa dinami-daming ginawang himala ng propeta, dapat alam na. Master, mag-pray ka. Kaya tingnan nyo sa buhay natin. Sa dinami-daming hinaharap natin sa buhay. Kaya nga ako na magsasabi ng harap-harapan kasama ako, sinama ko sa sarili ko eh. May mga pagkakataon lumalabas pa rin talaga ang takot natin. Na ang desire ng Lord sa atin, wag naman na, ilang taon ka na Christian? 20 years. Ilang taon ka na Christian? 25 years. Ilang taon ka na Christian? 15 years.
15 years ng faithful ang Lord sa buhay mo. Sa lagay ba naman yan, matatakot ka pa rin? Na wag naman na sana na pag dumating ang ganito kaliit na problema, ang takot mo ganyang kalaki. Lahat ng mga ginawa ng Diyos ng nakaraan sa buhay mo, napalitan ng takot. Nawawala ng saysay yung pagiging Diyos ng Diyos sa buhay natin. Yung track record ng Lord sa buhay natin. Sino hindi nakaranas ng himala dito? Taas ang kamay. O, kita nyo, walang nagtaas. O ako magsasabi, lahat ng nakaranas ng himala, taas ang kamay. Lahat tayo nakaranas. Tama. Kaya lang, bakit pagdating sa harap ng pagsubok, mas nananaig ang takot kaysa tiwala? Ako lagi kong mentality ganito, Lord, gumawa ka na noon, gagawa ko ulit ngayon. Kumilos ka na noon, Lord, kikilos ka ngayon. Tama. Hello? Diyan pa kaya? Kaya hindi ko masisi na ang servant na to, sinabi niya, ano gagawin natin? Noon nga sinasabi, pati ngayon sinasabi din, ganito, personal, Lord, ano gagawin ko? Bukas na deadline. Kung wala yung mabayaran ko, Lord. Yung mga nag-file ng cited right tax, kasi yung explain ko ng Tagalog. Kasi yung dito, kami, every July, nagpa-file kami ng income tax return. Lahat ng obligatory yan dito sa Italia. Lahat ng kumikita. Kung kulang ang binayad mong tax for the entire year, darating yung sinasabi nilang kungwalyo. Tubig muna ang dumating bago yung kungwalyo. Okay. So darating yung kulang. Kasi nagbayad ka ng tax for the entire year. Kung anong kulang doon, pag July yun, pag-file ng income tax return mo, kung ano yung kulang na binayad mo ng tax, darating yan. Ang hinihintay ng iba, yung refund. Pag labis, refund. Pag kulang, bayad. Tama? Kaya nga sabi ko hindi ko masisi ang servant na sinabi niya, anong gagawin ko? Lahat ng mga nagpa-file dito, kahit saan kayo mag-file, kahit personal kayo nagpa-file, kahit pupunta kayo sa Centro Asistenza Fiscale, in 10 minutes, pag nalagay lahat ng mga data, magsasabi sila sa'yo kung may refund ka o ikaw may babayaran. Tama? Ang iba sa atin dito, alam ko, nakapag-refund ng 5,000, ang iba nakapagbayad din ng 5,000. So, hindi lahat. Pronto? So, ibig sabihin, we are all encircled by those circumstances. Lahat tayong karanas. Ang namuo sa puso ng servant, takot. Ano gagawin natin ngayon? Maging ikaw na, planong-plano ka na. Sa Agosto, magkukrutsera kami. Ten days. Wow! Kasi expect ka na hindi mo nakita kinukwenta mo pa lang sa isip mo, may refund ako. 3,000 euro. Gagamitin ko yung pang-krutsera namin. Hindi mo pa nakikita yung 3,000, ha? It so happen nung nag-file ka, imbes na 3,000 ibabalik sa'yo, 3,000 pala, ikaw ang magbibigay. Patay kang krutsera ka ngayon, wala nang bakasyon. Sabi mo sa mga anak mo, ngayong Agosto, dito tayo sa Milano. Anya mo lago. Mas malapit. Kaya nga, tanong ko, naghahalusinate ba ang katulong? Hindi. Kita niya, reality yun Kaya nga, kasi yung ating title, Seeing the Unseen Reality. Yung realidad, kita niya, mata. Marami naman talaga Pero tingnan niyo ang response.
Ang response, sabi, what are we to do? Next verse, Brother Maki. Tingnan nyo anong sinagot ng propeta. Elisha said, basa. Kaya tingnan nyo, kaya kanina nung sabi ko, sa sinabi niya, what are we to do? It takes fear. Bakit? Anong sagot ng propeta? Do not be afraid. Nangangahulugan na takot ang servant. Hello? Kaya ang sagot ng propeta, do not be. Ang bungad na reply ng propeta, do not be afraid. Tapagin mo nga katabi mo, sabihin mo nga yan. Tapagin mo. Tatlong tao, tapagin mo, sabihin mo yan na. Sabihin mo, huwag ka matakot, maayos yan. Sabihin mo, huwag ka matakot, mababayaran yan. So, nangangahulugan, alam ng propeta ang servant niya, takot. Kasi ang una niya sinabi, do not be afraid. Bakit sinabi niya, do not be afraid? For those who are with us, mas marami tayo kaysa sa kanila. Ako, ginawa ko ito ng sariling istorya. Sabi ng propeta, huwag ka matakot, mas marami tayo kaysa sa kanila. Sabi ng servant, boss, nasaan? Wala eh. Ako, naalala ko lang, kaninong umaga, wala ako sa praying, naalala ko lang, yung may pinagpipray ako sa parko. Isang kapatid na pinaupo ko, pinagpray ko. Nagwala, demonyo talaga, nagwala, demonyo, sabi ko, ay, magwala dito. Nagwala, gaganti ako, yung mga kasama ko, bigla akong dineclare, tumahimik ka, alam mo bang mas marami kami kaysa sa'yo? May mga kasama ako dito, kaya nung nasa taas, ay pinagpipray ko nakapikit. Kumanaw. Biglang na bago isip niya, kaya ng mukha niya. Oo nga, ang dami niyo. Pero nakapikit yun. Oo nga, ang dami yun. Ay, yung isang kapatid, curious. Habang nag-pray ako, minister, lumapit siya sa akin. Nakikinig pala, hindi ko alam eh. Nasa likod ko eh. Nakikinig pala habang pinag-pray ko, minister ko. Nagwawala talaga. Kuryoso siya eh. First time niya nakita ito. Grabe to, grabe. Grabe power ng Lord dito. Lapit siya sa likod ko. Ako na, hindi ko alam eh. Nagmi-minister ako. Sabi, hindi mo ba alam, nagwawala ka, mas marami kami dito. May mga kasama kong mga anghel ng Lord nasa taas. At tumingala yung mini-minister ko. Oo nga, dami, may mga espada, lalaki. Eh, hindi nakataste yung kapatid na lang sa likod ko. Sabi, sabi. Pastor, wala eh. Pastor, wala talaga. Alam niyo mo nasa ko, may? Nasa parko ng Purlanina, eh, puro kahoy doon eh. Noon kasi pwede pa mag-ihaw-ihaw. Nag-ihaw-ihaw kami down. Ay, hindi siya makatis. Kinalpit ako eh. Sabi siya, Pastor, wala eh. Pastor, saan? Bakit sinabi ng tao? Sinabi ng pinipipray. Ang dami daw. Malalaki daw, naka-espada. Sabi siya, Pastor, wala akong makita. Sabi ko kasi, you don't see it with your literal eyes. You see it with your faith. Amen? Kaya yung bayarin mo, hinanda ng Lord ang pambayad. Hindi mo palang nakikita. Amen? Kaya yung sakit mo, hindi ko itinatanggi. Sabi ng doktor, 4 months na lang. Sabi ng doktor, terminal na sakit. Ginagalang natin sila sa medical field. They have medical evidences. Pero ang may ultimate say ng buhay mo, hindi ang doktor, ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ang may hawak ng buhay eh. Tama. Ang may huling masasabi dyan, si Lord. Hindi ang doktor. Hello? Kaya may mga bagay na hinanda ang Lord sa atin. Eh, spiritual yan. Hindi. Paano mo makikita ang mga bagay na spiritual? Pananampalataya. Tama. Tanungin mo kayong lahat. Challenge sa ating lahat. Sino nakakita ng salvation dito? Taas ang kamay. Wala. Sino nakakita dito ng langit?
Wala rin. Sino nakakita dito ng eternal life? Lalo namang wala. Pero lahat tayo, tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon sa sarili kapag ligtas. Sinisikap nating mamuhay ayon sa kanyang salita. Sinisikap nating mamuhay ng may katwiran. Bakit? Alam natin save tayo. Hello? By the way, the baseline word for the word save is hindi ka hantong sa impyerno. Tama? Kasi ligtas ka. Ligtas ka mula sa apoy ng impyerno. Alam mo sa langit ka pupunta. Hindi mo pa narating ang langit, pero naniniwala at nananampalataya ka. Pag nataho ka sa buhay mo sa lupa, sa langit ka pupunta. Tama! Not one of us. Kaya sabi ng pastor, sino ligtas dito? Tas sa kamay. Kami ligtas kami, pastor. O sino gusto pumunta sa langit? Kami, pastor. Ngayon na. Lahat sila nagbabaan ng kamay. Because it is our heart's desire to be in the presence of the Lord. Hindi natin nakikita. Pero nananampalataya tayo. Yun pang malakihan yung i-atras natin ng kunti. Hindi mo pa nakikita ang kagalingan. Pero may hinanda ang Lord na hiling. Hindi mo pa nakikita yung katugunan sa problema mo. But the Lord has already prepared that. Now, ganito. Bakit sinabi ng propeta, mas marami tayo kaysa sa kanila? Ibig sabihin, nagpadala ang Lord. Ha? Ibig sabihin, nagpadala ang Lord. Ibig sabihin, nagpadala ang Lord ng army. Ha? Do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them. Ang tanong, ibig sabihin, nagpadala ang Lord. Nandyan na yun. Hindi lang nakita. Nananampalataya ang propeta. Nandyan na yan. Kaya nga sabi niya, do not be afraid. Mas marami tayo kasi sa kanila. Hindi nagpadala ang Lord. Nandyan na yan. Hindi lang nakita. Kaya nga ang sunod, tingnan nyo, Brother Mati, ang sabi, tingnan yung prayer ng propeta, buksan mo, please, Lord, open his eyes and let him see. Ang tulong ng Lord para sa iyo, nandyan na. Amen. Amen. Kaya yung maraming army, hindi yung pinadala ng Lord, nandoon na yun. Ang propeta nakakita, ang servant hindi. And that's the difference then. When you live using your carnal eyes, you will never see the things God had prepared for you spiritually. Ang mga bagay bago naging natural, spiritual muna. Bakit ko nasabi yun? In the beginning there was nothing. And God said, let there be light. Hindi sinabi ng light, Lord, undi. Ang fluorescent. Lord, walang starter. Hindi sinabi ng light, Lord, hindi kami pwedeng umilaw. Sunog ang balas Walang kuryente. Hindi ko nga ba maintindihan, bakit ang tawag nila brown out? Bakit brown? Ha? Ano ba totoo salita doon? Brown o black? Bakit tawag niyo brown? Sabi lang. Pag nawala ng ilaw, di kayo madilim. Ano nakikita mo? Brown or brown? Bakit mo tatawagin brown? Kayo talaga. Na, tingnan nyo. Ang mga army, nandoon na yun. Hindi lang nakita. Nakita ng propeta, hindi nakita ng katulong. And there goes the difference then. Yung mga taong, sandali, time out. Yung mga Christian na namumuhay sa karnal na pamumuhay, they will never
sa Biblia. Sa daming pinagaling ni Jesus. Pero bakit ang dami pa rin hindi gumaling? Sige nga, paliwanag. Bakit? Biblia ang nagsabi. Because some of them believe. Those who did not believe, they never receive a miracle. Pronto? Kaya nga sa buhay Kristiyano, mas maigi ang word na sa dalawang aspeto. Kaya nga yung title, Seeing the Unseen Reality. May realidad. At ang realidad doon, sabi ko nga, dalawa yan. Kung titignan mo sa karnal, wala talaga. Yung mga nakapalibot sa yung mga unbeliever, ano sabi? Wala nang pag-asa yan. Tingnan niya. Wala nang pag-asa to, asawa ko, pastor. Pastor, wala nang pag-asa. Hindi na magbabago itong asawa ko, pastor. Okay, ang prayer mo, Lord, baguhin mo ang asawa ko. Lord, baguhin mo ang kapatid ko. Pero may kulang. Bakit hindi mo subukang mag-pray? Lord, pati ako baguhin mo. Tama ka na. Because you're seeing one directional perspective. Isa lang nakikita mo. Lord, baguhin mo ang tao ito. Ikaw? Pronto? Lord, ang pangit-pangit ng ugali. Look who's talking. Diba? Ay manalamin ka. See, kaya nasabi ko, tignan mo ang bagay in two perspective. Kasi hindi lang yan sa perspective. Sa Bisaya, kanlantaw ba? Anong pananaw mo? Tingnan mo sa spiritual na pananaw. Lord, alam ko wala, pero may darating. Lord, alam ko wala pang trabaho ngayon, pero alam ko may darating. Lord, wala pang pambayad ngayon, pero alam ko meron. Lord, hindi pa masisettle ngayon, pero alam ko maayos yan. Kaya nga sabi ko kanina, pambungad. Bakit ilang taon ka na nagpipray? Ilang buwan ka na Lord, baguhin mo, Lord, alisin mo. Ang sabi ng Lord, ikaw muna kasi ang magbago. Ang dinidikdik mo, Lord, alisin mo, baguhin mo. Ang sabi ng Lord, ikaw muna ang magbabago. Let me try. Kasi may mga pagkakataon, hindi ka pa handa. Hinihingi mo yung blessing. Pagkatapos, ibinigay ang blessing. Biblical For the blessing of the Lord, He adds no trouble in it. Bakit ang dami-dami Christian? Pagdating, magpapapray ako, magkaroon ako ng maraming trabaho, malaking sweldo. Tapos, pinag-pray. God has the capacity. God has the capability. Binigay. Tapos, ang naging kapalit ng malaking sweldo at malaking trabaho, ano? Buhay pananampalataya. Na imbis na mapalapit sa Lord, dahil nakita niya ang pinagpala siya ng Lord, wala tinangay ng agos ng trabaho at malaking sweldo. Kaya ang buhay, kasi prima. Mas magulo kaysa dati. Biblical yan eh. Kaya sabi ni Pablo, mas mabuti pang hindi mo natutunan ng katotohanan. Mas mabuti pa hindi mo nalaman ang katotohanan. Ay tatalikod ka rin lang. Ay, magkakay walang pangalawang haing ihahain sa'yo. Minsan lang namatay si Jesus sa krus. Basta. Wala nang muling pagkamatay sa krus ulit. Kaya kung tatalikod ka sa pananampalataya dahil mas nakakaakit yung nakikita mo sa mundo. Alam mo naman, temporanyo lang yan. Hala, pagod, trabaho, kwarta, business. Ay! Kinabukasan, patay. Wala, iwan lahat. Finito. Wala ka madadala eh. I remember King Louis IV. Ito yung pinakamatinding, sabi ko nga, ito yung isa sa mga nabasa kong libro na pinakamatinding nagbaon ng aral sa puso ko. Nung inilibing si King Louis IV ng UK, ang last na request niya, sabi niya sa mga tauhan niya, nagsulat siya ng decree. Sabi niya, I, King Louis,
Pag ilalagay niyo ako sa kabaong, gusto ko ang kabaong ko glass. Eh di sinunod. May nilagay siyang klausula na maliit. Gusto ko ang aking kamay nakaganyan. Huwag niyo isama ang aking corona, huwag niyo akong bihisan ng elegant clothes. Dahil lahat ng elegant clothes na yan masisira lang. Gusto ko pag inilibing ako, nakaganyan ang aking kamay. Eh, sinunod. May iniwan pa si King Louie na sulat. Pinaliwanag niya. Kaya ako nag-request ng kabaong na glass. At kaya ako nag-request ng kamay ko makita pag ako inibing na nakaganyan. Para malaman ng lahat ng tao, wala kang madadala. Hari siya, mayaman siya. Bukod tanging ang madadala natin, ano? Ang tinanggap natin kaligtasan sa Panginoong Hesus, yan lang madadala natin, wala na. Nothing more, nothing less. Hello? Kaya dito ang sabi, open your eyes and the Lord. Guarda, tingnan yung gano'ng kabuti, Lord. And the Lord. Si Elijah, kita niya, nandun na. Ang servant hindi. Kaya nga ako, ang prayer ko, Lord, kami, halintulad kami ng servant. Lord, kita mo. Kami hindi. Sabi ng Lord, anak, matagal ko na kasing hinanda yan. Pray ka ng pray, Lord. Magkabati na kami. Ang tagal na namin nag-aaway. Gusto ko naman, Lord, in pace, in peace. Sabi ng Lord, sige. Tapos, lumapit. Makipag-peace. Anong sagot mo? Kataas ang kinay. Hindi pa ako handa. Wawa. See? Eh, sino nga nalangin mo? Eh, di ikaw, hindi naman siya eh. Binigyan ka ng Lord ng pagkakataong mag-ayos. Binigyan ka ng Lord ng pagkakataong mabuhay in peace. Tinanggihan mo eh. Worse, ganito. May narinig kang masamang nangyari. Ano sabi mo? Buti nga sa'yo. Kita mo? You don't really want reconciliation. Dahil ang gusto ng puso mo, revenge. Yan ang totoo dyan. Hindi gusto ng puso mo, ang sinasambit ng bibig mo, reconciliation. Ang gusto ng puso mo, pinost mo ako. Pinost mo ako. Sige ka. Ikaw nagpahaging ka lang, ha? Ako, yung screenshot, yun ang ipopost mo. Para may ebidensya talaga. And you want peace? And you want reconciliation? Hello? Eh ba'y mag-unos dili ka? Ibang nakikita mo sa gusto mo. Kapatid, mag-isip-isip ka. Yes. Tapos alam mo, na-scam. Puti nga sa'yo. Imbis na maawa ka imbis na ipag-pray ng tao baby, you didn't really want reconciliation. Because what is in your heart is revenge. See? Sa dalawang perspective nakikita mo yun. Alam niyo sa totoo lang, habang binabasa ko, maganda ending nito pero mamaya ka tayo sa ending. Now, he looked at and saw the mountain was covered with horses and chariots, fire! So, wala tayong visual aid. Lunsod, napapalibutan ng mga Syrian army. Yung sundalo ng Diyos nakapalibot sa Syrian army. Ang nakita ng katulong, Syrian army nakapalibot sa lunsod.
Ang hindi nakita ng katulong, may sundalo ng Diyos na nakapalibot sa Syrian army. Kaya ang unang nabungaran ng katulong, ang Syrian army na nakapalibot sa lungsod. Kaya bumalik siya sa propeta. Boss, anong gawin natin ngayon? Natakot siya. Kaya sabi ng propeta, do not be afraid. For mas marami tayo kaysa sa kanila. Sinabi ni propeta yon, hindi pa nabubuksan ng mata ng katulong. Para magkaroon ng pruweba, ang sabi ng propeta, Lord, please. Open his eyes and let him see. Ngayon, tingnan nyo ha, sabi ko nga God has the capacity, binuksan. Alam niyo anong nakakatuwa dito sa kwentong ito? Yung dilat ang mata, hindi nakakita. Kaya sabi ng Lord, buksan mong mata. Yung nakakakita, sa dulo, ang request ng propeta, bulagin mo. Di ba, binulag mo si Renarme? Kita niyo yung opposite. Kaya sabi, please open the eyes. Kaya binuksan. Sa buhay natin, kung minsan kasi, sabi ko ngayon, nawawala ng pag-asa. Ayaw na mag-pray. Ayaw na magbasa ng Biblia. To the point, ayaw na rin umaten ng gawain. Kasi ang nakikita, bato-bato sa langit. Pastor, magpe-pray ba ba ako? Magbabasa ba ba akong Bible? Atin ba ba ako na church? Wala mo nangyayari. Sa pananaw ng mata mo, wala. Sa pananaw ng Lord, meron. Hello? Kaya nga sabi ko, huwag naman na sana na ang titignan natin yung walang nangyayari, yung parang walang ginagawa ang Lord. May ginawa na ang Lord noon. Balik tanawin mo na yung lalakas ka. Mahihina ka, lugo-lugo ka, lugo-lugo niya. Balik tanawin mo yun. Sister Nelia, walang galang na. Ilang taon ka na? 62. Have you ever imagined 62 years ng faithful ang Lord sa buhay mo? See? Ganito! Bagay, hindi ka naman nakikita, pangalan mo lang. Hindi naman nila alam online. She had been a single mom. She was able to raise our children. She was able to provide for her family. Nakita mo kung gano'n ka-faithful ng Lord sa buhay mo? See? Kasi kung every time na nanghihina ka, balik tanawin mo. Lalakas kayo. Oo nga, Lord. Oo nga. Ilang taon ka na single mom? 10 years, 15 years. 15 years. You were able, with the help of the Lord, you were able to provide for the needs of your children solo, alone. At alam mo sa puso mo, kung hindi ka rin lang tinulungan ng Lord, magkakayahan mo kaya ang 15 years? Hindi. See? Kaya tignan mo uli yung perspective. Lord, for the last 15 years, sinumahan mo. Lahat tayo nito. Nanghihina ka, nalalambot ka, nawawalan ka ng gana, wala naman nangyayari. Balik tanawin mo ang buhay mo. Ako talaga, personally, dito, lagi ko na challenge sa mga buhay ninyo. Yes. Yung isa dito, si Bunso, ano lagi ko sinasabi sa kanya? Sinara ng Lord ang pintuan. Huwag na kayo magbubukas ng Lord ang pinabagong pinto. Yes! Because our God is like that. Hindi ka sinarahan ng Lord ng pinto para kayo pahiya, para ka paggutuman, para ka magmumukhang kawawa. Because God will never do that. Bakit ang pagwal, Pastor? Kasi ang gusto ng Lord package deal. Buti wala si Bunso, mababanggit ko. Sinabi ko sa kanya, nagsara ang pinto doon sa pinanggalingan mo. Kasi hindi yun ang lugar para sa iyo. Magbubukas ang Lord ng pinto uli bago. Pero Pastor, bakit ang tagal? Kasi ang gustong ibigay ng Lord sa iyo, package deal.
Kasi kung bubuksan ng Lord ang pinto, na pinto lang para sa career mo at profesyon, kikita ka, magtatrabaho ka, basta. Walang thrill ang buhay. Tama? Oh, ang gusto ng Lord, package deal. Na pagbukas mo ng pinto, doon sa bago mong trabaho, sa bago mong pupuntahan, sa likod ng pinto, nandun si Mr. Ran. Nakangisi lang siya. Hindi pa talaga convince. Sabi ko, kaya nagawin ko dito para mag-convince. Sabi ko nga, pastor, hindi ko. Lagi ko siya, I'm trying to convince her. Kasi ikaw dapat ang makonvince mo na buhay mo yun eh. Inilanin Lord para sa iyo yun. Hello? That's why I was telling her, sinarang ng Lord ang pinto doon, magbubukas yung Lord ng bago. Bakit ang tagal? Kasi sa likod ng pinto, a much better, greener pasture God is preparing for you. Tama? Tapos sabi ko, hayaan mo na yung nakaraan mo doon. Bakit? Ginamit ng Lord ang instrumento, yung former employer mo. Dahil kung hindi ka kung sa Pilipinas ka nagpa-opera, ubos ang pera mo. See? Ayun, hindi natin kita yun. Hindi nila kita. Kayo magkakapatid, hindi kita yun eh. See, because God is looking in a different perspective and we must learn to look at it there. Sa ganung perspective. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit yung marami pang mga sundalo pinadala ng Lord? Sabi niyo, oo. Nandyan na yun. Hindi lang nakita. Hello? Nandiyan ba kaya? Oo. Nandyan na yun. Ang matindi kanila, binuksan ang mata. Lord, open his eyes. Binuksan niya yung mata. Nakita niya ang dami. Kita niyo ang contrast ng prayer ng propeta. Lord, ang mga Syrian army, bulagin mo. Binulag. Binulag sila. So he struck them with blindness according sa prayer ni Elisha. Kaya ikaw, ingat-ingat ka sa prayer mo. Lord, pahabain mong pasensya ko. Bukas makalawa. Lahat ng mga taong nakakainit, yun bang pinagkaisahan ka ng Armed Forces of Hell? Para nagbunutan sila sa langit. Sino ang atakihin natin bukas? Nabunot ang pangalan. Pinagkaisahan ka nilang lahat. Hello? Lord, bakit mo naman ganito sunod-sunod? Kaalit na! Sulyap ko pa yung buntot ng problema, yung ulo nandito na naman. Katindi. Pero grabe, no? So, he struck them with blindness. Kaya sabi ko, grabe yung prayer ni Ila. Instant yan, eh? Kaya ikaw, ingat ka sa prayer mo, ha? Lord, punuin niyo ang aking puso ng pag-ibig. Aber, sige. May lalapit sa'yo. Mangungutang, manghihiram, hindi pinahiram, galit sa'yo, sisiraan ka. Lord, babahin mo pasensya ko. Sige. Paano ba naman itong kagagaling ko ng church? Flat tayo. Lahat ng mga undesired, unexplained na mga pangyayari, sunod-sunod. Tapos sa dulo, anong nangyari? Di na bulag. Napakarami yun. Nung bulag na, tingnan nyo ha. Then Elisha said to them, this is not the way, and this is not the city. Follow me and I will take you. Kanino daw? The man they were looking for. Di ba siya yung hinahanap? Hello? Di ba siya ang wanted? Di ba siya ang hinahanap? Ang sabi niya, follow me and I will take you to the man you are looking for. Siya yun. Siya. Hello?
Kaya tayo, Christian, sa dalawang perspective. Literal na mata sa pananampalataya. Kaya yung kaibigan mo, dinadala ka palayo sa Lord, na inalis ng Lord sa tabi mo, sa tingin mo kawalan, huwag mong iyakan. Hello? Huwag mong iyakan. Huwag mong panghinayangan. Sayang, talagang kawalan. Kita ng Lord ang tawag doon? Nakalagay sa alangan ng iyong pananampalataya. Yung pagiging ungodly mo, hihilahin ka sa mundo. Ang sabi ng makamundo, follow me and I will lead you to the goodness of the world. Ikaw naman, sa kanay church. Kaya nga sabi ko, gusto mo yun kahit di mag-church. Kaya, like mo yung kinuha. Sige, sandali, Ni kamatayan, hindi na may bilin ng oras yan. Si kamatayan, hindi yan tumitingin, perya mo ngayon, bakasyon mo ngayon, sige ka. Kaya nga yung certainty and validity ng ating salvation dapat laging nandyan. Balik tayo doon. Ang sabi niya, ako natatawa dito, parang gripo, close, open. Binuksan! Sinara! Tapos sabi niya, sumama kayo sa akin, dadaling ko kayo doon sa taong hinahanap niyo. Siya yung hinahanap niya. Saan niya dinala? Samaria. Ano yung Samaria? Dinala niya. Nung nasa Samaria na, ano sabi ni Lord ngayon sa kanya? Ano sabi ng Lord ng propeta ngayon? Lord, open their eyes. Nung dumilat silang lahat, bakit nandito tayo sa teritoryo ng kaaway? Teka, kasalanan mo ng Syrian army? Hindi. Hindi kasalanan ng Syrian army. Sino may kagagawan? Propeta. So the Lord opened their eyes. Ako, ewan ko na, nasan nyo. I really don't like heights. Okay? Aminin natin yan. Ewan ko kung ilan sa inyo katulad ko. Yung bang nalulula po. I really don't like heights. Okay? Hindi ko tanda kung saan kami mag-anak. Dumaan kami sa hanging bridge. Ang taas, parang 3 floor. Hanging bridge. Sabi niya to, huwag niyong yuyug-yugin. Ako. Kasi ako nauna eh. Kasi hindi niya ako kita, nasa likod ko siya. Nasa tayo? Nasa Disneyland. Nasa Paris, Disneyland. May hanging bridge doon. Ang haba. Tapos, huwag niyo yuyugin, huwag niyo. Kami nauna. Ako nauna. Ngayon ko na sasabihin, hindi niya alam. Ako kunyari, hindi ako takot. Matapang ako. Naglalakad ako sa hanging bridge. Nakapikit. Wala akong nakikita sa baba. Hindi mo lang kang takot. Is that right? If you are afraid of heights, when you are high up there, close your eyes, you don't see anything. Cable car. Punta kami sa Piano de Herrera, ang direk. Kulang-kulang 2 kilometro. Ang haba. Sakay kami ng cable car. Nung nasa bill pa, stable pa yung cable car. Nakalapag sa platform eh. Nung umalis na sa platform, ako, kunyari, hindi kita ko sa dingding. Glass kita mo lahat. Ang ganda ng ko. Kita mo lahat. Leko ko mo lahat. Switzerland, kita mo lahat. Noong mga 200 meters na mula sa platform, mahangin. Ako,
Simple ako, di kita kasi dingding. Akala nila nanunood ako ng view. Nakasuot ako ng sunglasses eh. Pikit ako. After 10 minutes, sabi ko, sumampa na sa platform. Saka ako dumila. Ay, di-solve ang problema ko. Kita niyo, utakan lang yan. When you are afraid of heights, don't look down. Hello? Kaya kung minsan natotrauma ka, takot na takot ka sa sakit, paano hindi ka tatakutin araw-gabi? Ano ba naman itong resulta ng aking dugo? Puro asteris lahat, pastor. Araw-gabi. Kung hindi tinatakot mo sarili mo, hindi ko tinatanggi, yun ang realidad, yun naman talaga resulta eh. Pero kung sasabihin mo, Lord, aayos to, iigi to, magiging maayos to, resulta na to. Pero kung ang conviction mo sa sarili mo, paano amore? Puro asteris na kikita mo, amore. Paano na ako nito? You create more fear in yourself than faith. Hello? Ferris wheel. Ferris wheel. Mabuti kung ganyan lang. Kung yung gumaganon. Tapos habang umiiksi yung kable. Umiiksi yung kable, hindi lang tumataas yung... Hindi sumakay ako. Matapang ako eh. Lagay ng gancho. Nung umikot pa, sayad pa yung bago. Hindi ako nakangisi. Nung tumatas na ito, dipikit ako. Hanggang sa bumalik sa lupa. Ay, lupa na pala. Dilat ako. Ayos. May sinakyan kami sa Disneyland yung kunyari manonood ka ng show. Tapos inuupuan mo yung palkong ganyan. Bumabaliktad siya. Hindi mo ramdam nung una. Ang akala mo, manonood ka lang ng puppet show. Nakaupo ka eh. Maya-maya, sabi nung nagbabantay, please, put your seatbelt. Maglalagay siya ng black. Tapos, habang nanonood ka, kasi may nagpe-perform eh. Yan. Sabi ko, yung ang ating upuan. Tininan ko yung muro kasi may ilaw eh. Aba, gumagano. Hanggang sa pataas na ng pataas. Hanggang sa... sabi ko, babalik talaga akin siya. Tapos, habang may nagpe-play doon, di nanonood ka doon. Ginagawa, Hindi ko nakapigil. See? Because sometimes, closing your eyes will do you good. Hello? Sabi ko nga sa'yo, not once, not twice, ilang beses. Aminin ko sa inyo, minsan winter, dito kami sa lugar yun. Dito rin, sa malapit sa Leco, cable car din. Nakita, sila umakyat, lumumpas sa clouds eh. Sila umakyat, hanggang doon sila sa tuktok. Sabi ko, dito na ako sa baba. Nanonood ako ng mga paraglider. Naaliw ako nanonood. Mga paraglider, sila umakyat pa sila. Yung sinakyan nila, lumumpas talaga sa clouds eh. Just going up there, para sa akin, parang sa'yo. Yan ang technique ko, dumikit ako sa amin niya. Naglagay ako ng okyari na sa ulit, nakapikit ako ngayon. Pagdating mo na taas, aposto, ready, pagbaba, hindi ganun din. See? Now, ang nakakatawa dito, ganito. Nung nasa Samaria na, anong sabi ng hari? When they entered, when the king of Israel saw them, he said to Elisha, should I kill them? Will I kill them? Ano sagot ng propeta? No, do not kill them. Yung hindi mo patayin, okay na.
Ito, kaya mo. Yan, kaya mo. Eh, pastor, lalasunin ko yan, pastor. Pagkakainin ko ng lason yan. Yan, kaya mo. Ha? Kung sa sarili mo, emotionally, you cannot do it. Why? Mas mangingibabaw yung galit. Mas mangingibabaw ang revenge. Mas mangingibabaw ang init ng ulo. Bugso ng damdamin. Nakinig ang hari. Shall I kill him? Sabi ni Elias, no. Ni Eliseo, Elijah, no, don't kill them. Yung hindi mo patayin, okay na eh. Yung pinakain mo pa, pinainom mo pa, pinauwi pa. He prepared a great feast for them. Ang hindi alam at hindi nakita ng Syrian army, ang akala nila papatayin sila. Pero ang pinakita ng propeta sa kanila, ano? Grace, mercy, compassion. Kaya nga tanong, kaya mo gawin yan? Yung kakopya mo sa trabaho, kinaiginisan mo, kaya mong gawin yan. Bukas, pagpasok mo sa empresa, bilhan mo ng kape. Kaya mo? And I will close here. Alam niyo, itong dulo, maganda eh. Personal kong experience. Kasi yung dulo, alam niyo, pinapahiwatig ng dulo ng kwento. Kaya sinabi ni Elisha, do not kill them. Ayaw ni Elisha na matulad sila sa kanilang kaaway. Ito laging, kasi ito tinuro sa amin ng aming, kilala niyo ang aming mentor, Pastor Fante. Ang aking asawa lagi nagpapaalala. Amore, huwag ka nang gumanti. Huwag ka nang magsalita. Huwag kang tumulad sa kanila. Lagi ang pinapangaral ng Pastor Fante, do not be like them. Because why? Controlling your anger, controlling your emotional burst will do you good. Kasi kung gumanti ka't lumaban, tingnan nyo ha, ganito. Totoo to. Sobra naman yung tao nyo. Wala talagang isip. Pinatulan mo. Di dalawa na kayo walang isip. Tama ba Kaya sa atin, we can confront the world without losing our Christian identity. Huwag ka magpadala sa bukso ng damdamin mo. Pwede naman kasi bakit? May nakikita ang Diyos na mas ikakabuti mo na hindi mo nakikita. Before we will pray, ito gusto ko i-share sa inyo, ito testimony ko. Nung pumunta kami dyan, San Remo, Sunday, gagaling dito, nagbihis, nagbakasyon kami, 3 araw. It so happened, kailangan ko magkarga ng benzina. Gabi. Yung makinita, sakya, tulungan niya. 50 euro. Karga ko, sa mahal ng gas. Ang hindi ko natansya, labis yung 50. Tumapaw na nga sa tangki ko eh. Di sinuli ko ngayon, yung pistola. Di lumabas yung skundrino. Reimburso ng sobra. Kinabukasan, bago kami umuwi, sabi ko, More, daanan natin. Gusto ko singilin tong reimburso. Ayun bang, alam mong walang kabalak-balak taglagi sa uli sa iyong pera? Tita mo, alam mo yung taong walang kabalak-balak na reimburse yung pera mo. Kinuha lang niya yung papel. Sabi niya namin. Hindi binigay ko. Naghintay ko ng matagal. Sabi niya, espeta. Sabi ni Pastor, ay, mauubos ang oras natin dito. Alam niyo, sa init ng 38 degrees, yung init ng panahon, dahan-dahan ang pumapasok sa ulo ko. Pati tenga ko umusok na. Sabi ni Pastor, ay, kalma. Pabalik-balik ako, akin na yung reimburso.
kakunti, wala pang 5 euro. Marunay persulde, prinsipyo. Yun kasi ang point doon eh. Hindi naman iyo sa uli mo, ibalik mo. Ewan ko kung anong nireveal ng Lord sa asawa ko. Ang sabi ng asawa ko, Amore, hayaan mo na, isa sa uli ni Lord yan ng maraming beses. Hindi ako, alam niyo na, sa bahay, siyempre, kami mga lalaki, paminsan-minsan nakikinig din. Ay, mga mister, di ba? Tayo nakikinig din tayo sa minsan. Di ba, Kuya Mar? Oh. Nakikinig din tayo paminsan-minsan. Para wala nang gulo! Oh, di pinakinggan ko. Ay, meron sa totoo lang. Gusto ko, kaliti hanggang dito. Gusto ko buhatin ilulog sa balde. Alam niyo yung balde na nagpanghugas ng petre? Ay, gusto ko buhatin ilulog doon. Manunay peresulde, prinsipyo na kung anong tama, tama. Kung anong mali, mali. Sa dami ko nang pinuntahan ng mga lugar, iba, puro Italia ba? Bakit pag may sobra nire-reimburse nila ako? Tapos sa Italia, ganyan. Eh sabi ko, panyinte. Sabi ng asawa ko, Amorilla siya, ibabalik ng Lord. Kung total pasensya, nakinig. Oh, glory to God. Kung kalma. Yung pala may nakikita siya, hindi ko nakita. Di uwi kami, Merkules, maskari ka ng balidya, kinabukasan, Webes, hatid ko siya sa trabaho. Pagbalik ko ng bahay, pagbukas ko ng email, yung aking isusukli dapat ng Binsinayo. Alam niyo sinuli na Lord? 100 times. Yes! Binuksan ko ang email. Ang sabi doon, yung bonus cola yung dotis cola ng anak mo, i-release namin. Sabi ko, yung aking refund sa Binsinayo, wala pa 5 euro. Ni pinalitan ng Lord, 100 folds. Nakita niya, kasi bakit? May nakikita tayo sa literal nating mata. Hindi natin nakikita sa spiritual. Sabi ni Pastor, kung pinatulan mo yung Binsinayo, ginagaway kayo, nagdinunsya ka pa. Mabuti ko yun lang aabot mo. Sa magkano, wala pang 5 euro, lagi ko sinasabi sa kanya, Manunay persolde, mapirin prinsipyo na kung ano tama, tama. Kung ano akin, ibig sa uli mo. Hindi naman ako nanilalamang. Pero sabi niya, no, Amore, ibabalik ng Lord yan. Pagbukas ko ng email ko, yung notice ko lang ni Gia. Sabi ko, see? Kasi may nakikita sabi mo sa katabi mo, may nakikita si Lord na para sa iyo talaga. Amen! Kaya ngayong umaga, can we all stand in our feet? Kaya ngayong umaga, ganito ha, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan natin, kung anong pinagdadaanan ninyo. Bawat isa sa atin may mga pinagdadaanan tayo. Hello? Pero ang prayer natin ngayong umaga, ganito, Lord, kagaya ng servant, open my eyes. Panginoon, buksan mo yung mata ko para sa tulong, para sa ikakaayos, para sa ikakabuti, yung hinandawang magagandang blessing, yung hinandawang prosperity, pakita mo, Lord God. Allow me to see it through my faith. Sige, all eyes closed. Let's bow down. Hallelujah. Panginoon, salamat sa umagang ito. Lord, kagaya ng aming inaral, allow us to see the unseen reality. Panginoon, makita namin sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya yung mga bagay na hinanda mo sa amin. Maaring sa kasalukuyan, ang aming nakikita, ang malaki, ang aming nakikita ang problema, ang aming nakikita ang kaguluhan, ang aming nakikita ang mga bayarin. Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Santong Espiritu at sa kapangyarihan, by the power of the Holy Spirit and by the blood of Jesus, Lord, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ipahid mo sa aming mga spiritual na mata para maalis ang karnal na paningin at mabuksan, O Lord God, ang aming mga spiritual na paningin
sa mga bagay na hinanda mo. Panginoon, sa mga kapatid kong nanghihina, nanlulupaypay, umaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay. Lord, alam namin, hindi man namin nakikita, but beyond that testing is victory. Panginoon, alam namin na sa likod ng mga result ng medical exam, ipakita mo ang kagalingan. Panginoon, sa gitna ng mga legal na mga usapin, Lord, nandun ang magiging kaayusan. Panginoon, buksan niyo ang mata ng aming pananampalataya na sa aming patuloy na paghakbang, ipadungaw mo sa amin, Panginoon, ipasulyap mo sa amin. Lord, allow us to take a glance of what you have prepared for us. Panginoon, yung prosperity, yung abundance, yung healing, yung peace, yung kapayapaan, yung kagalakan, yung prutas ng banal na Santong Espiritu, Panginoon, yung kaayusan ng pamilya, yung restoration ng broken relationships. Makita namin ang mabubuting bagay na hinda mo sa iyong mga anak. At kagaya, O Lord God, ng propeta. Ang sabi, Lord, open his eyes and he will see. Panginoon, sa umagang ito, bukas ang aming puso, open our eyes and we will see, O Lord God, your provision. We will see your healing. We will see your restoration, O Lord God. We will see the clarity of our calling. Ipakita mo muli yung pagkatawag mo sa amin, Panginoon. Ipakita mo yung mga mabubuting bagay na hinanda mo, O Lord God. At hindi, Panginoon, namin makita yung negative na nilalagay ng kaaway sa aming mga espiritual na mga mata. Hindi yung pagkadismaya, hindi yung kawalan ng pag-asa. Bagkus, Panginoon, allow us to see hope and purpose according to your will. Can we raise both our hands? Nagitaas natin ating dalawang kamay. At Panginoon, sa pagtaas ng aming dalawang kamay, tanda ng pagsuko sa inyong harapan. Sa umagang ito, Lord God, we surrender everything into your hands. Alam namin, hindi namin kaya. Pero Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lakas, alam namin, hindi namin kayang kumprontahin yung mga taong nakagawa ng mali sa amin. Alam namin, Panginoon, na kung titignan lang namin sila ng mukhaan, hindi namin sila kayang patawarin. Alam namin, Panginoon, na kung sa sarili naming pananaw, hindi namin kayang lagpasan ng mga pagsubok. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, habang nakataas ang aming dalawang kamay, idaloy mo ang kalakasan, ang kagalakan, at lalo tiging, Panginoon, ang katatagan ng aming pananampalataya na makita namin ang mga mabubuting bagay na hinanda mo para sa bawat isa sa amin. And Lord, allow us to live in peace and harmony with you, O Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, lahat ng nakikita naming distraction ng kaaway, Panginoon, alisin niyo, O Lord God. Remove lahat ng mga visual distraction na nilalagay ng kaaway na makakapagpalayo sa amin sa iyo, Panginoon, na makakasira ng aming personal, intimate relationship sa iyo. Remove it, O Lord God. Lahat ng mga balakid, lalo tigit ang takot, Panginoon, alisin niyo. Ang idalo niyo sa puso ng bawat isa, ang kagalakan ng kapayapaan, at lalo tigit, O Lord God, habang bukas ang aming mga palad, ikaw ang nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa. And with faith in our hearts, kami naniniwala at nananampalataya, tinanggap namin, Panginoon, ang lahat ng idinaloy mo sa aming mga buhay. Hindi man namin ito nakikita literal, pero kami naniniwala at nananampalataya na pinagpala niyo ang buhay ng bawat isa. Lord, we pray sa aming spiritual family.
family, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Hallelujah. Maging yung mga kapatid na hindi namin kasama sa oras na ito, saan man sila naroon, Panginoon, pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa. I-bless niyo ang aming spiritual family at lalatigin, Panginoon. Ingatan, pagpalain, gabayan. Higit sa aming nakikita, higit sa aming inaasahan. At alam namin, your grace is sufficient enough for each and every one of us. Hallelujah. Panginoon, salamat. Can I ask Ate Gay and Kuya Bongbong, can you please come here forward? We will pray for you. Can we raise our heads towards them? Sige, pag-pray natin sila. Hallelujah. Panginoon, sa buhay ni Kuya Bongbong, maging sa buhay ni Ate Gay, Lord God, you allow them na makarating sa lugar na ito. Hinayaan niyo makarating sila sa lugar na ito. Panginoon, inyong kalooban makarating sila sa lugar na ito. Dahil may purpose kayo. Panginoon, makita nila, hindi ng literal na mga mata, kundi ng mga espiritual na mga mata, ang mabubuting bagay na hinanda niyo sa kanilang pagdating sa lugar na ito, Lord God. Because you have a purpose for allowing them to be here. We also pray specifically sa kabuuan ng kanilang pamilya. Panginoon, mas mangibabaw ang iyong pag-ibig. And Lord God, alam namin, gagawan niyo, Panginoon, ang desire ng kanilang mga puso. And Lord, for the sake of your faithful servant sa buhay ni Sister Suzette, she had been serving to you even to the last breath. Naging faithful servant siya, Panginoon. Alang-alang sa katapatan ng inyong lingkod, Panginoon. Grant favor to our family, maging sa kanyang mga anak, lalo tingin sa kanyang mga kapatid. Maayos nila, O Lord God, yung purpose kung bakit inayaan mo nakarating sila. At magiging maayos ang lahat sa kapamaraanan mo, Panginoon. At kami bilang magkakapatid sa pananampalataya, itinadalangin namin ang pag-iingat, paggabay mo at provision mo sa kanila, spiritual, physical, emotional, even financial needs. Maging sa kanilang mga respective families, maging sa kanilang mga anak na nasa Pilipinas, ang patuloy na pag-iingat, paggabay niyo sa kanilang mga buhay. And Lord, alam namin may gagawin kang mabubuting bagay, ipaparanas mo patuloy sa kanila, Panginoon. Hallelujah. And put into remembrance the faithfulness of your servant, Sister Suzette, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat at ngayon pa lamang nagdideklara kami ng pagpapala, kalakasan physical, spiritual, emotional sa kanilang mga buhay and your protection and covering maging Panginoon sa kanilang date na pagbalik nila sa Pilipinas, kung paano sila iniingatan na nakarating sa lugar na ito. Ganun mo rin sila ibabalik sa lugar ng Pilipinas nang patuloy pag-iingat at paggabay. And Lord, hayaan mo na sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, sasariwain nila at alalahanin, Panginoon. Hindi man kami ang kanilang biological family, but allow them to remember in their hearts and in their minds that they have a spiritual family, Panginoon, na every time nilang i-desire na babalik sa lugar ng Milano, may pamilya silang madadatnan, Panginoon, na dalawang kamay nakakalinga sa kanila, mag-welcome sa kanila. Panginoon, salamat sa kanilang mga buhay. Alam namin pinagpala nyo na ang kanilang mga buhay. In Jesus' name we pray and we declare. Amen. Sige po, tayo na ako sa offering.